So ayan, mandar na siya mga ka-rides. Ayos. Hi guys, so itong NMAX ko nga nag-check engine pero walang code na lumabas. So ayan, pangalawang beses na nangyari sa akin to. So ayun, check natin. Pakita ko sa inyo. So ito, ipakita ko muna sa inyo mga ka-rides. I-on mo. So pagka-on ko na ganyan, ayan. So meron siyang check engine talaga. So ayan, kahit na anong start ko. So ayaw talaga mag-start. Ayan, kinalas ko tong gilid para ma-check kung saan may problema. So una kong tinarget ay itong socket na to. Ayan, so ayan, wala na siyang flarings. Ayan. So kailangan kong ma-check to kasi sa tingin ko dito siya. Kasi wala akong scanner eh. So ano lang talaga, wala akong pang-scan. So ayan, kung makikita nyo, sunog na. Ayan, sunog na siya. Ayan oh. Kaya ito yung nadidetect niya. So ito yung error 12 kung tawagin sa mga Aerox, NMAX, kahit na anong version. Ayan, naglo-lose connection kasi dyan minsan, katagalan, or kahit bago pa. So yun nagkukos ng pagka uminit yan, malulusaw na yung plastic niya, maaari na siyang masunog. So mawala na siya ng contact. Okay, so maging maingat tayo. Check natin yung ganito natin. Share lang to para sa mga ka-rides natin na naka-NMAX or Aerox, PCX, same lang din yan. So naranasan ko rin dati kasi sa PCX ko. So kailangan natin palitan tong socket na to dahil sunog na. So wag mo muna i-skip dahil meron pang mga mahalagang bagay na dapat mong malaman. Ayan, so palitan nga natin tong socket na to dahil kung bibili ako ng stock, malamang na ganyan din ang mangyayari. So gagawa na lang natin ay yung modified na lang, kumbaga gawa na lang ng paraan. So buti na lang dito pa ako sa bahay, hindi pa ako nakakaalis kaya may mga gamit pa dito. So itong socket na yan, palitan natin yan. Para safe, alisin muna natin yung isang terminal or positive terminal ng baterya para kung just in case mag-short man or may magdikit, hindi na makapandamay pa na ibang part. So napakadelikado kasi nung part na to dahil marabit lang sa gas tank. Kaya kung napabayaan mo, maaari kasing masunog yan kasi kapag umiinit, katagalan. So ito nga ipapalit ko, itong lugs na to, nabili ko lang din sa mga motor shop. So makapal naman yan, so akma na yan para dyan, mataas na amperahe ang kaya nyan. Ayan, ikikrimp lang natin dito. So sa pag-technique, sa pag-crimp pala mga ka-rides, huwag mong pagsabay-sabayin, unahin mo isa-isa para mahigpit talaga yung kapit niya. Kung wala kang crimping tool, pwede na yung flies. Ayan, mga plier, pwede na yan. Kasi may pang-crimp talaga para sa mga electrical na ganyan eh. Pero kung wala ka nga, flies ay pwede na. Yan, isa-isahin mo lang. So safe naman na yan dahil naka-disconnect na yung baterya. So maski bago yung motor mo, bago pa lang, check mo na kaysa magka-aberya sa malayo. Kung nakikita mo medyo nangingitim na, palitan mo na or agapan mo na. Ayan. Lalo na kung medyo luma-luma na rin yung motor nyo. Itong sa akin kasi 2 years na din. Kaya check nyo na rin dyan. Kung baka nag-error kasi to dati, mga 2 days lang nakalipas, namatay siya. Hindi ko na may start. Kalipas na ilang minuto, mandar din siya. Ayan, dinala ko sa kasa, nireset lang yung code, yung fault. Yung check engine nireset lang, walang ginawa. So, sabi nila may nag-loose lang. Hindi naman chinek to. And then, nangyari nga ulit sa akin kanina habang palis ako. May ride sana kami. So, ayan. Ayaw na umandar talaga. So, buti na sa bahay pa ako. Ayan, ganyan na siya mga ka-rides. So, mangyayari. So, yung mga bakit bilog-bilog na yan, lalagyan natin ng tornilyo yung gitna. Actually, may nabibili sa Shopee yan. Search nyo lang, NMAX version 2 socket. Lalabas na doon. Meron na bibili niyan para sa mga ganyan talaga. So ito, nilagyan ko na rin siya ng insulation para mas maganda siya tingnan kaysa electrical tape. Kapag electrical tape kasi maaring makalas ito kasi iinit mo lang. So mas okay siya, di ba? Kasi mataas na voltahe naman ang kayang i-hold niyan. So ayan, ginagawan ko lang ng paraan para maganda naman yung kalalabasan. So sa mga ka-rides nga natin na may NMAX version 2, may error, ayan, ganito ang gawin mo. So ayan, medyo okay na siya. So ready to start na to. Ayan mga ka-rides, ayan, babalik na natin yung baterya, then start na. Ayun, humandar din. Ayos, kung nakikita nyo naman may check engine pa rin siya. Pero nung itinakbo ko, nawala na po yung check engine niya.
tinakbo ko ng mga siguro 5 kilometers tapos in-off ko, then pag on ko nawala na siya. So update lang ha, ayun, nawala yung check engine niya. Tapos sumandar na rin siya. So balak ko sana dalhin sa shop to para ipa-check yung ipa-scan, ipa-reset, kaso nawala naman na siya. So yun lang mga ka-rides, ito yung pinaltan nga. Ayan, so agapan nyo na sa inyo kaysa sa magka-problema pa kayo sa malayo na daan, doon kayo masiraan. So malaking bagay. So gumastos nga pala ako dito ng 200 pesos, lahat-lahat na, hindi kasama yung labor. Pero pag pagawa mo sa labas yan, sigurado abot ng 1,000 yan kasi medyo mabusisi din siya eh. Kung ikaw ay magdi-DIY, kayang-kaya mo na to. Make sure lang na picturean mo muna siya bago mo sila pagpuputulin o pagkakalasin para hindi mo mapagpalit-palit yung magkakarugtong kapag ikinabit mo na. Malaking ano yon, malaking bagay yon kasi kapag nagpagpalit-palit mo yan, maaring magkaka-problema yung motor mo, maaring may pumutok, maaring may masirang ECU. Ayan, so picturean mo lang, ganun yung ginawa ko para kung ano yung katapat niya, yun din yung sasalpak. So ayun lang muna mga ka-rides. Yun nga, wala akong diagnostic tools. So pag ganyan lang naman mga error sa mga socket sensors lang yan nagkakaproblema. Kaya dito ko siya na-trace. So ayun lang, sana mayroon akong na-share sa inyo na konting DIY. Ayun lang. Sharing is caring.